Gemini, hello. This will be your reading for December 1 to 7, but this is also a timeless reading, Gemini. Kahit kailan mo naman ito mapanood. Sun, Moon, Rising, Venus signs. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta, Gemini. Gusto ko ipaabot sa iyo na I'm grateful at malaking tulong po yung inyong mga lectures and comments, lalo na po dun sa mga nagpapadala ng mga super thanks, yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercials sa video ko. Malaking bagay po yan. So, mga interesado sa private reading ko, pakitignan na lang kung ano yung mga nakasulat sa description or panoorin ninyo hanggang dulo. Nandiyan po lahat ng details, pati link. Make sure lang na yung mga legit na page ko yung follow ninyo kasi marami na po tayong impersonators, yung mga gumagaya. Okay. Tingnan na natin. Meron kang child card, no? So, pwedeng ito ay bagets. Bagets, someone na mas bata sa'yo. Kadugo mo hindi, pwedeng anak, pamangkin, o kung sino man na bata, kung may literal na bata dyan. O kahit naman hindi talagang bulilit, junakis mo, o baka anak mo, or someone na mas bata. Hindi ko alam kung ikaw ba yung mas bata, siya yung mas bata sa'yo, kung kakonek mo to. But this is pagiging innocent, pagiging naive minsan, or pwedeng kawalan ng walang kamalay-malay, walang experience pa. Yung tipong fresh na fresh pa, nagsisimula pa lang, neophyte, newbie. Okay? Parang ganong energy. Kung i-relate mo ito sa pagiging empleyado, papasok ka doon nang wala kang dalang experience, doon ka palang matututo. Or kung ito ay ganap, ibig sabihin, fresh na fresh, bagong-bago, pausbong pa lang, nagsisimula ka pa lang, or back to zero ka, parang ganun, mga ganong eksena ba. Okay, pagiging light-hearted, carefree, kasi ang mga bata, wala pang masyadong iniisip na responsibility yan. So, if in a negative sense, pwedeng ito ay pagiging immature, pagiging unreliable, irresponsible. So, it could mean a lot of things, pero depende na po sa inyo yan. Sa katabing cards, tignan natin. Clover, sineswerte. Okay? Oh, this is about luck, gambling. So, it's the best time para makipagsapalaran ka, sumugal ka. Hindi ko sinabing mag-ano kayo guys, mag-casino kayo or magsabong or lahat ng form ng sugal, bawal. Ang ibig sabihin ng gambling lalakasan mo yung loob mo. Magti-take ka ng chance, take note. Hindi ko kayo ine-encourage na maggalsu. Okay, hindi yun yung point ko, Gemini. Ang sinasabi ko dito, dahil maswerte yung pagkakataon mo, take a chance, no? Take a leap of faith. Yun. Makipagsapalaran ka. O kasi nga may opportunity dito, maswerteng pagkakataon. Mabibigyan ka ng chance, hope, or happiness. Clover card means good luck. May person. Disregard nyo ng gender, kahit sinong person ito. It means, importanteng person sa buhay mo or yung person na kakonect mo kung sino man to. VIP. Big deal of a person sa'yo, kung sino man ite. Okay, it could be your husband, your jowa, your kakonect, your ka-MU. Yan. Person, at pwedeng mas bata siya or mas bata ka sa kanya kasi parang may age gap dito. Bagets. May bagets kasi doon. Okay, stork. It means, pagbabago. Sa tingin ko maganda kasi may clover. May paglilipat. Ano ba to? Matatransfer ka ba ng, sa ibang location, sa ibang tirahan, sa ibang company? Basta may transformation. May taking off dito. May pag-alis Yan, lumilipad Nagte-take off yung stork. No beginnings. Definitely kasi yung child lumabas. Tapos meron kang pagte-take off dito or bagong simulain na naman dito sa stork. So, pwedeng may mga bagong experiences, bagong lugar. Sorry. Ayaw ko na may mga nakikita akong tuldok-tuldok detail. Ako pa tayo ng ibang cards, Gemini.
Aries energy, Gemini. Baka may Aries ka sa chart mo or may makakadil ka na Aries. What else? Meron kang another fire sign. So, nag-aapo yan ito. May dalawang fire sign dito, Aries and Sagittarius. Yung biglang nalusaw sa tubig, biglang may lumitaw na Scorpio. Ano pa? O, nalusaw uli. So, balance ito Uy, parang malaano. Alam mo yung... Ano na nga yung card na yun? Symbolize kay Sagittarius. Yung Temperance, kasi si Temperance, meron siyang dalawang cup doon. And I believe, sabi nila yung isang cup doon is fire and then yung isa is water. O, diba? Fire and water energy. Balance So, yan. Meron ka ditong Aries. Meron ka ditong Sagittarian. Meron ding Scorpio and Piscean. Baka meron ka niyan sa mga charts mo, yung person na ka-deal mo. So, make sure na alam ninyo yung inyong birth chart. And how to know, search nyo lang sa Google, birth chart calculator. Pero dapat alam ninyo lahat ng details about sa kapanganakan ninyo. Especially yung oras na pinanganak kayo. Okay? Exact dapat. Kung wala naman ako, hindi ko na alam, dear. Pero yun na nga. Okay. Meron ditong someone na parang nanliliit sa sarili niya. I don't know if ikaw yan o yung person na nakakadil mo. Nawawalan ng confidence, walang kumpiyansa sa sarili, na-insecure, kawalan ng guts. Kasi nga parang I don't know if incompetent talaga siya or baka may mga insecurities lang siya. Mawawalan ng confidence sa sarili niya. Oo, baliktad din yung Knight King of Wands mo Gemini, ikaw ba yan? Dapat wag kang maliit sa sarili mo, Gemini. Hindi lalo makakatulong yan sa situation mo. Okay? You need to, uplift yourself. Build mo yung confidence mo by doing something na makaka-contribute sa, sa growth mo. Kung feeling mo ganito, ganyan. Okay? Gumawa ka ng something para ma-develop mo lalo yung sarili mo kaysa dinadown mo yung sarili mo. Pero it could be delays lang sa travel, sabihin na natin, or pwedeng mga plans pagro-roll out ng kung merong mga project kang i-roll out, baka lang hindi maging maganda or hindi maging successful yung kalalabasan. Possible na may mga delays, obstacles pagdating dito sa mga gusto mong mangyari or gusto mong gawin. Okay, pwedeng iba, hindi talaga kayo prepared. Baka yun yung reason ba't ka magkakaproblema. Kasi lack of planning, lack of foresight. Pero meron din kasing mga unexpected factors like delays na pwedeng maka-apekto dito sa gagawin mo. Okay. Parang meron ditong maibigay yung expectations niya or expectations mo. Magpo-fall short si Three of Swords doon sa expectations dito So, whether ikaw yan na hindi mo na ibigay yung expectation nila or siya na hindi na-meet yung expectations mo. Mga bagay na hindi matutugunan or hindi mo makukuha. Yun nga, meron something dito sa dalawang card mo na hindi mo makukuha yung ine-expect mo, Gemini. Yun lang yun. Failed expectation. Okay? So, meron ding something dito about pagiging impulsive na binabanggit. So, huwag magpadalos-dalos. Pagplanuhan na yan nga. Kasi nga pwede kang dun magka-problema dahil sa lack of foresight and planning. Tapos ine-expect mo ganito, ganyan. And ending is, hindi mo makukuha yung ine-expect mo. Okay? There's some kind of failure definitely dito sa tatlong cards mo. Lumitaw pa tong Five of Cups reversed. There is loss. Sabihin na natin, pagkalugi to or mag-fail. Hindi mangyari yung ine-expect. Ma-disappoint. Yes. Pwedeng may disappointment. Yes, itong apat na card mo is puro disappointment hanggang dito sa dulo.
Merong something like abandonment. Hindi ko alam kung inabandon na mo yung sitwasyon na yan or merong ditong someone nakadil mo na siya yung nag-abandon na dun sa situation or sa connection. May withdrawal, may pag-alis. Mag-walk away o baka may mag-walk out dyan. Iwan na lang basta. Yung plano, parang ganun eh. Meron something dito na plano na hindi natupad or na-delay. Tapos merong someone na nag-walk out doon sa plans, I don't know, o doon sa situation. Or iniwan sa ere yung sitwasyon or yung tao. Tingnan na natin, sa love life mo, you have pay attention to the red flags. Nako. Labas ng labas to, pati dun sa dalawang naunang signs yata. So, itong December 1 to 7, tingnan mo mabuti mo, may mga palatandaan dyan sa jowa mo, sa person mo, kakonek mo, asawa mo. May mga red flags. Pag sinabi nating red flags, yun yung mga warning signs or hindi magandang mga signs, Gemini. Pwedeng may mga may mga dyan mo makikita kung may mga reveal dyan sa person mo. May mga may mga palatandaan ba? Ako, pwedeng may hindi magandang bisyo tong person mo. Ayan, addictions, or hindi, basta mga bad habits, addictions, codependency. Kaya nga may red flags dito, Gemini, so mag-pay attention ka this week. Itong next 7 days. Oo, although sabihin na natin may matinding passion, may matindi kayong nararamdaman, may matindi siyang nararamdaman sa'yo or ikaw sa kanya or pareho kayo. Pero kasi may mga palatandaan dito na dapat mong suriin mabuti, pansinin about this person. Okay, Gemini, I hope makatulong sa iyo itong reading. Love you, take care, and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.